Welcome to Kobe, Japan. Let's go! Ako na lang nakakit dito sa Nunobikeme Falls. Pero yun, maliit lang pala yun nandito sa taas. Mukhang maganda nga ito kapag spring, no? Or autumn. Yung tipo palagas yung mga dahon dito, ganun. So yun guys, tapos na kami rito sa Moriya Honten. Grabe. It's an experience. It's an experience. Minsan nasabi ko sa inyo, sobrang worth it. Hi, dozo! Iko karakimasu! Parang nasa Binondo, Manila. Kobe is really one of the largest port cities in Japan. Ito yung pinagmamalaki talaga nila na attraction. Iba yung ganda ng Kobe. Iba yung may offer niya na experience. Good morning mga ma'am, sure, it's day 2 here in Osaka. Ngayon papunta na kami ng Kobe. Medyo 1 hour late na kami na sa supposedly schedule namin to start our second day here. Okay naman, sakto lang din, diba? Kayang-kaya pa rin kasi medyo syempre napagod din yesterday. But now, papunta na kami ng Kintetsu Nipponbashi Station. Ayan, going to Kobe na yon. So yun yung aming sasakyan papunta nga ng Kobe City. Ayun, malamig-lamig ngayon, kaya ayan, layering is real. Ano lang siya, walking distance lang, like lakadable lang from our hotel, Nipponbashi Station. Yun, wala pang 1 minute, no love? Sobrang saglit lang, very accessible siya. And then dito nga kami sasakay papunta ng Kobe. I think Sanomiya Station, Kobe Sanomiya Station yung bababaan namin. I will share the details later guys, kung magkano and gaano siya katagal. Ayun, around 1 hour ang biyahe from Osaka papunta ng Kobe. Ayun na, dito na tayo. Gagamit lang din kami ng IC card. Yun yung pambabayad namin papunta ng Kobe. So you can opt to buy yung Kansai Through Pass, pero kami kasi nag-load na lang kami. But if you plan to use yung Kansai Through Pass, you can use Klook to book that. Mas mura siya. Use my promo code if you want. Kintetsu Nara Rapid Express going to Kobe Sanomiya. Dito na kami. Baba lang kayo ulit. Sa yung ibang line yun, diba? Nakalagay naman kung anong line yung papasukan nyo na gate. Pero ito na yung sa Kintetsu line. Ayan, Osaka Namba, Amagasaki, Kobe Sanomiya. Yun yung ating puntahan. So guys, we're now here in Kobe. 600 yen yung binayad namin for transpo from Nipponbashi going here sa Kobe Sanomiya. So ngayon, hanap muna kami na makakainan. Ang lamig. Grabe. Ang lamig guys. We didn't avail yung breakfast buffet sa may hotel namin kasi nga usually talaga maaga naman kaming aalis-alis. So hindi rin namin siya masusulit. So yun, sana may makita kami na maganda. Later pa kami nagpa-reserve. Nagpa-reserve ako ng Kobe Beef Restaurant. Isa sa mga sikat na Kobe Beef Restaurant dito sa Kobe. Pero lunch pa yun. So hanap muna kami na makakainan for breakfast. So guys, sumakad lang kami. Lumabas kami from the station. Then may nakita kaming street. Ito, may Yoshinoya dito. Plus may Sukiya din. Tingin pa tayo doon. Ito pala yung Fresa Inn. May Fresa Inn din dito guys. Pero hindi siya grand. Joke.
Grand Sotetsu Fresa. Okay, mag-Yoshinoya na lang din muna kami. Kasi later, yung lunch namin na Kobe beef, medyo mahal. So, doon tayo muna sa mura-mura para naman ma-budget natin na maayos yung pera natin. Actually guys, kaya naman siya eh. Kaya yung lamig eh. Pero pag humahangin na, nginigpantog na talaga. Ito kami sa counter. Grabe, lamig talaga sa labas. Pili ko talagang papabili na itong kasama ko ng bagong jacket. Pero yun nga, diba? Kaya siya eh. Kaya siya kung hindi siya hahangin ng sobra. Pero ang hangin talaga ngayon guys. Ano bang temperature ngayon? 3 degrees. Pero feels like negative 2 dahil sa hangin. So, grabe. Anyway, ginusto natin tayo mag-travel sa Japan ng winter. Last time, siguro 2 years ago yun lang, Korea naman kami, winter din, kasagsagan ng winter, nag-negative 20. Grabe, yun yung masakit na talaga sa balat guys, mga moms. So, talagang hindi na namin kinaya. May times, may day na hindi na kami umalis. Nasa hotel na lang kami dahil grabe na talaga yung epekto doon sa balat kasi grabe talaga, sobrang lamig noon. Ito malamig din talaga ngayon. So, buti na lang medyo nakapag-layering tayo ng konti, ganyan. Pero bago tayo dumaldal, so umorder na tayo. So yan, ganito yung pag-order dito, naka-iPad na lang din. Sukiyaki meal na lang. Yun ba yung ano, binili ko before? Pero parang limited lang kasi ito yung sukiyaki. Ayun yata yung binili ko before. Ay, meron silang mga morning meals, breakfast. Pwede yung hinahanap ko. Ang order ko lang is beef bowl, 498. Tapos, kimchi miso soup. Parang masarap kasi mag-soup. So, plus 206. Then, total natin is 704 yen. Pwede na, diba? Hindi mo na heavy meal for now. Saktong ano lang. Saktong pagkain. But this is our table, our spot. Ayan. Para feel natin na nasa Japan po. So, here's my beef bowl. Tapos, may kimchi lang. Then, miso soup. Ito yung masarap, no? Gusto ko sana yung sukiyaki set kaso medyo heavy na siya. So, ito yung order nila. Ano tayo yung morning meal nila na merong egg? Egg. Ah, may ham din yan sa ilalim. Tapos merong beef. Ayan. Magkano yung love? 666. Oo, not bad, diba? Pwede na rin. Okay, kain na tayo guys. First meal here in Kobe. Yoshinoya. Cheers! Sarap na miso soup mo. Dahil na sobrang lamig ngayon, so perfect to. Coffee lang si Love dito sa Starbucks kasi ginawa daw siya kanina. So ngayon, na-invigorate na siya. Wow, invigorate! So ngayon, papunta na kami ng Shin Kobe Station. So from there kasi, walking distance na lang yung mga pupuntahan namin. And before lunch, doon na lang din kami mag-stay kasi doon din yung restaurant na nireserve ko nga for us to try yung famous Kobe beef. Siyempre, saan pa ba matitikman yun? Dito sa Kobe City, di ba? So, What a trivia. what a trivia. That's the trivia that we are talking about. Pero yan, nandito na kami naglalakad sa Sanomiya Station pa din. Ang lakas ng hangin. Ito talaga yung kalaban natin, love. Ang lamig. Seishin Yamate Line yung kailangan naming sakyan going to Shin Kobe Station. So, JR line pala tong pinasukan namin kanina. Pero yun nga, yung Sanomiya Station kasi madami siyang lines. So ito yung subway nila, subway station, Sanomiya. Going to Shin Kobe. So guys, we're now here, Shin Kobe Station. One station away lang siya from Sanomiya.
And then from here, lalakad na lang tayo dun sa ating next stop. Next destination dito sa Kobe City. Hi, my love! Handa ka na ba sa lamigan portion for today's video? From Sanomiya to Shin-Kobe, 210 yen. Pwede na rin. So, yun nga. From here, lalakad na lang kami. Pinag-isipan pa kasi ni Love kung sasama siya dun sa Nunobiki Falls. Kasi ang lamig. So, walking distance lang from here. Like, quick hike lang siya. City hike. From Shin-Kobe Station, papunta dun sa Nunobiki Falls. So, Nunobikime Falls. Nunobikime Falls. Ayan. Kaso yun nga, nilalanglig sila. So, hindi niya alam kung tutuloy ba or what. Tsaka yun nga, walking distance lang siya from the station. So, sayang naman. Yan nandito na. Yung kasama ko kasi hindi siya prepared. Hindi siya prepared for this quick hike. O, kala mo naman, napaka-physically fit nito eh, no? Eh, a girl, ano? Yung above ko hindi alam kung ano eh. Tutuloy ba siya o hindi eh. So yun guys, paglabas yun ng Shin-Kobe Station, meron na rito nakalagay. Ayan, parang sketchy lang siya pero ito yun. Nunobiki Notaki. Ayan, Ichigahara. Ayan, dito yung aakyat ng falls. Ayun, 500 meters away na lang siya, love. Mukhang napilit ko ang aking pinakamamahal. No choice siya eh. Pero mas malamig dun sa ano, no? Dun sa kanina kasi sobrang hangin. Dito, malamig pero hindi siya mahangin. So, carry eh. Carry, oo. So yan, no? Kobe Nunobiki Herb. Actually, dapat pupuntahan din namin yung Herb Gardens. Pero yung ropeway, sarado. Pero yung sa mismong side, sarado. Oo. Sarado dapat. Magro-ropeway kami. Meron kasi ditong cable car din going up dun sa Herb Gardens. Maganda rin siya. Like, napanood namin yung mga vlogs. Ako, chinek ko rin siya. Unfortunately, sarado. May under maintenance yung rope garden. Yung kasama ko, tuwang-tuwa. Kasi takot siya talaga mag-cable car ulit paakyat eh. Ay, grabe lang talaga. Pero yun, paakyat na kami ng Nunobiki Falls. Again, 500 meters away lang siya. Pero, ang catch, guys, ayan, slope siya, paakyat. So, yun nga, medyo ano lang siya, city hike, diba? So, susubok ang ating kalam na. okay lang naman kasi malamig. Hindi siya sobrang kapagod. Pero ramdam ko na yung hingal agad. Bilang hindi naman tayo physically fit, hindi tayo nagja-jogging, hindi tayo exercise regularly. Medyo mabigat yung part na yan. Pero yeah, let's go. Let's enjoy the nature. Wow. Let's thank Mother Nature for this. 350 meters away na lang siya. Pero yung hingal namin, pang 1 km run. Ay, sorry. Oo nga, ang ingay ka pala. Papunta doon. Sarado nga. Ayun nga siya. Pero yun, very ano naman siya. Very... Kahit hindi kayo like ma-hike, no? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kaya pa ba? Ayun na, naririnig ko na yung falls. Pero dun sa taas yung parang pinaka-iconic. I think 3 falls and isa siya sa pinakamataas na waterfalls dito sa Japan. Ayan, may signage na pwedeng maka-encounter ng wild boar. Pero sana wala naman tayo ma-encounter, no? Wow, medyo steep yung ano medyo steep yung stairs. So, konting ingat lang. Ayan, no? Anong meta? To Mentaki Falls, to Ontaki Falls. Siguro dun muna tayo sa Mentaki Falls, love. What do you think? Tignan natin. Ha? Dito muna, para yung Akit muna tayo. Sige. Sabi mo yan, ha? Hindi ko alam yung difference, pero yun nga, 3 yung falls na nandito. So yun pala yun, may Ontaki, may Mentaki Falls. Let's go. Ako na lang yung nakakit dito sa Nunobikime Falls. Pero yun, maliit lang pala yun nandito sa taas. So yung nasa baba yata yung parang maganda yung view. Mainam na rin na hindi umakyat si Love. So yun, pababa na ako. Actually medyo steep nga rin yung pag-hike. Medyo pinagod din tayo guys. Pero yun, pababa na rin ako. Buti lang malamig kasi kung mainit,
Baka hindi ko rin kinaya. So yun, papunta ako dun sa eto, yung view deck. Actually, ito pala yung okay, yung Instagrammable and worthy na puntahan dito. Eto, yung may view deck, tapos overlooking lang yung falls. Sana pala hindi na ako umakyat doon talaga. Ito na pala yun eh. Hindi na kailangan umakyat eh. Ayan na sila ba? Hindi kinaya yun. Buti na lang talaga, hindi na siya umakyat. Kasi alita lang ng falls doon. Ito yung maganda. Yung maliit, kasi tatlo yan, diba? Ito, tapos yun, tapos may maliit na nandun. Ganda, no? So hanggang dito lang pala inabot natin kanina guys, yung Shuzu Migataki. So ngayon nandito tayo sa Mentaki, tapos yung dalawa pa pala, yung Ontaki and Meo Todaki, nasa medyo taas-taas pa. And then merong reservoir or yung dam. Actually maganda rin puntahan to if ever, kaso medyo malayo na siya. Tapos yun, maganda sana kung manggagaling kayo dito sa Herb Gardens. Kaso nga, sarado yung ropeway papunta dyan or paakyat. Kaya yun, sayang. Pero yan, this is the history of Nunobiki Falls. Okay guys, I stand corrected. Sabi ko kanina 3 falls lang yung meron. Actually 4 pala siya. So ito yung pinakababa. Ayan, ito yung Mentaki. So dito sa Mentaki lang tayo. Okay na tayo dyan. Ito yung may observation deck. Okay, so Nunobiki Falls is known as one of the 3 great divine waterfalls in Japan daw. So isa siya sa mga divine water. Inulit lang. And has been written about in many waka and traditional Japanese poems. So, wow. So, talagang iconic siya. So, guys, we're now here ulit sa Sannomiya Station. Dito kasi yung Moriya Honten na nireserve ko, yung Kobe Beef Restaurant. So, sakto lang lunchtime na rin. 4 minutes away lang siya from Sannomiya Station. Ayan. So, pansin nyo bang iniba ko yung pagbasa ng Sannomiya? Kasi yun daw dapat. Sannomiya. Hindi Sannomiya. Sannomiya tayo na Sannomiya kayo daw. Sannomiya. Ayan. Sannomiya. Okay? So, ayan. I'm pretty excited. Sakto, medyo gutom na ako. Pero si Love, Hindi pa. Hindi mo masyado kasi nag-coffee daw siya kanina. Pero no choice. Dahil meron kaming reservation. So, kailangan panindigan yun. So far, nakikita ko may mga Kobe Beef Restaurant na bumubungad. Of course, we're in Kobe. So, expected yan. Ayan, no? Grabe na, Nick. Diba? 100% Kobe beef. Ayan, parang may naaamoy na ako, Love. Hindi, yung ano yung sa atin eh, original. Actually, marami yun. Maraming Moriya branches dito. Side na to. Yung sa atin, yung Honten, yun yung OG. Yun yung flagship ano nila, branch nila or store dito. Pero yan, iba-iba. May Royal pa nga, may iba-iba. Pero same lang sila. Iba-iba lang ng pwesto. Parang yung Coffee Dia, ano ba? Oh. Yung, ano yan, Kobe Beef Dia pala. Kobe Beef Dia. Kobe Beef Dia sa Asakusa. Diba? So, same lang. Same but different. Ang lamig talaga dito sa Sannomiya side, no? Iba yung hangin. Sa Shin-Kobe kanina, hindi mahangin ng todo-todo. Dito, umiihip si Bathala. Yeah. So guys, we're now here. Patawid na kami ng Kobe Beef Moriya Honten Restaurant. Ano lang siya, ito, Ikuta Road. Ito na yung restaurant. Ayan, kasi yan, yung Ikuta Road halaga. Siya talaga yung iconic dito. Diba? Since 1885 pa siya. Lunch menu nila is from 11 to 3 p.m. And yun, by reservation din to guys. So, make sure you reserve in advance. I'm not sure kung nag-accept sila ng walk-in, pero yun yung sabi, kailangan naka-reserve kayo. Much better. So, ito yung lunch menu nila guys. Kobe beef round steak, rump steak. May mga E5 din. Medyo mahal. Pero, we're in Kobe. We should try the best of Kobe.
pala yung itatry namin. Yung round steak pala. Masarap na. Oh my God. Nalagyan niyo ng wasabi guys. Ito yung technique na. Nalagyan ng wasabi. Tapos, nalagyan ng pepper. Then, yung salt. Ayan. Tapos, itong crispy garlic. So yun guys, tapos na kami rito sa Moria Haunted. Grabe. It's an experience. It's an experience. Sinasabi ko sa inyo, sobrang worth it. Like, even the cheapest one that we ordered, yung rump steak, diba? Tsaka yung round steak Sobrang na Kobe beef. Grabe. Sobrang lambot. Napapaganon ako kay Love. Yung parang natatapik ko siya kapag kumakain sa sobrang grabe lang. Sobrang sarap talaga guys. Walang halong biro, diba? Medium rare. Medium rare, yeah. Yung Well, usually naman talaga medium rare tayo ever since. Natutunan ko na yun sa'yo. Oo. Dati kasi well done ng well done. So, yung appreciate yung steak kapag well done lagi guys, sobra. I mean, kanya-kanya naman trip, pero sinasabi ko sa inyo, at least once you try it, no? Tingnan nyo lang yung difference. Grabe kasi yung juiciness. Tsaka yung, sinasabi ko sa inyo guys, it's an experience. It's more than just eating food, you know, eating Kobe beef. It's an experience talaga. So, anyway, if you are interested no, on trying out Moria Haunted Kobe beef, you can take Sannomiya. Tama ba? Sannomiya. Basta. Sannomiya Station. Subway. Actually, Ayun na siya. Ang layo ng inigot namin, nag-east 1 kami na exit, west 1 pala siya. So paglabas nyo, ito na yan. Lala, ang saya lang. Basta yung isa pang makikita nyo rito is yung Ikuta Road. Ito, yung art na yan. You can check that out. Malapit na yung store nila. And sabi ko nga kanina, marami silang branches, but this one is the flagship store or yung pinakaunang branch or store nila rito sa Kobe. So, yan, very, very happy. Very happy kami. Parang almost 20k yen yung nagastos namin. Pero sobrang worth. Pero worth it talaga. Lalo na kapag sa food, hindi ka talaga manghihinayang. Sa food talaga. Like, lalo na kung alam mong masarap, hindi mo siya panghihinayangan guys. I mean, sobrang busog kami. Sobrang busog talaga. Ha? Nakadalawang kanin. Oo, hindi nagkanin si Love. I mean, hindi na siya nag-rice. Ako na yung kumain ng rice niya. Alam mo yun? So, wala lang. May yakinikulay din pala across. Pero instead na mag-yakinikulay kayo, kayo, Moria Haunted. Promise. Kung may budget lang, I mean, of course, budget per meeting, diba? Iba naman kasi talaga on a budget. So, yung 10,000 yen kasi na food, well, steep siya, diba? Talagang mahal. Pero, if you want a full experience, especially if you're here sa Kobe, wow. Try nyo. I can't hype it enough. So yan, may pupuntahan lang kami na shrine. Actually, nakita lang namin just across. Puntahan lang din namin. Di ko rin sure kung anong shrine yung name. I mean, anong name ng shrine. But, para siyang may inari. Diba? Para may inari. May mga ganyan. May mga torii gates. Parang ganyan. So, tingnan lang namin. Then, lalakad din kami. Papunta ng Harborland. Yung Kobe. Yung parang port nila, diba? Doon mo makikita yung Kobe Tower and all. Lakadable na yan or walking distance na yan from here sa Sannomiya Station. And yun, yung kinain namin na Kobe beef, iba-burn din namin siya actually. And yun, hindi na kami natuloy sa Sorakuen Garden kasi layo pala siya from Shinkobe kanina. Mali yung navigation ko. So, but anyway, after this naman, punta muna kami ng Harborland ng American Park. Then mag-outlet kami. Yun yung one and only outlet na pupuntahan namin on this trip. Dito lang din siya sa Kobe Sanda. Kobe Sanda Outlet yung name.
And yun, after that, babalik. I'm not sure kung meron pang time kung kakayanin ko pang mag-onsen. Itatry ko yung Arima Onsen dito, which is also one of the iconic spots dito sa Kobe, guys. And as a legendary onsen na yun, like sobrang tagal niya na, or one of the oldest hot spring resorts here, specifically in Kobe. But yeah, let's see, diba? Mahaba pa naman ang araw. We're still hours away from ending our day 2 trip here sa Kobe. Let's check kung anong name ng shrine. Medyo hindi namin siya, I mean, hindi kasi siya part ng itinerary namin. It's just that nakakita ka namin na may Torii Gate. Tapos puntahan na rin natin, diba? Since nandito na rin naman tayo. There you go. The name of this shrine, guys, is Ikuta Jinja. Lapit lang siya dun sa Moriya Content. Maliit lang siya na shrine, no? Ayan. Parang hindi katulad dun sa Asakusa na shrine or temple. Ito yan. Very ano lang siya. Yeah, very quaint. Academic Progress Pencil. May mga iba't ibang charms sila dito na binibenta. 1,500 yen. Saglit lang kami, diba? At least nakita natin, that is the Ikuta Jinja. I think Jinja means shrine, siguro. I'm not sure, baka gawa-gawa lang din ako. Mabash ako sa ano. Mabash ako na gawa-gawa at hindi masyado nagre-research. Biro lang. Pero ngayon, lakad na tayo. Lakad ulit. Kahit masakit na mga paa, lang. Maganda kasi yung shoes mo eh, no? Actually, maganda nga yan, no? Yung coffee nito. yung Nike, yung Adidas na ano yan ulit? Ano ba? Ano yan? Ultra Boost, no? Ultra Boost 5. Basta kay Carlos Yulo. Ayan. Hindi lang kasi talaga bagay sa mga outfit na dinala ko eh. Yan din talaga dapat dadalhin ko eh. Inuna ko yung ano, fashion versus comfort. Ang ganda ng ano, love, oh. Ang ganda ng view. Hindi lang siya ma-justify nitong video ko or ng camera ko, pero Ganda, parang sa mga ano, parang sa mga anime, gano'n, no? Saya. Ganda talaga sa Japan. Ewan ko ba? Ang ganda sa Japan. Bakit gano'n? Ganda! Nice! Ganda! Sige, lakad na muna tayo. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin na ating mga paa. Oh. We're now here sa Chinatown dito sa Kobe pa rin. Sakto, it's CNY season, so mukhang lively at ang daming tao dun sa loob. Halo-halo na. Chinese cuisine. Dito, mga Chinese street food. Meron din. Really nice. ito yung pork, ano, diba? Dumpling or bun, parang gano'n. Chinatown. Parang nasa Binondo, Manila. Mostly mga food na love. Food and souvenir, gano'n, mga delicacies from Taiwan, China, gano'n, even Hong Kong. So, yeah, you can check this out, Chinatown, dito sa Kobe. But for now, we are heading towards naman dun sa American Park. So, lakad lang talaga kami, no? Kasi lakad lang from San Nomiya Station. Mga around 15 minutes lang. Ang dami lang talaga naming detour nila. Diba? Kailangan mag-CR, gano'n. Pero malapit lang talaga siya. Mukha lang matagal yung paglalakbay namin. Tsaka enjoy naman maglakad, lalo kapag sa bagong lugar ka. Kasi ang dami mo na di-discover. Tulad kanina, parang naglakad lang kami. Nakita natin yung shrine, diba? Tapos ngayon, yan, yung Chinatown. Actually, hindi naman yan part nung itinerary namin. Pero, madadaanan na siya papunta dun sa American Park. So, yun, pinunta na rin natin, di ba? Pagod. Pagod pala mag-vlog. Actually, tanaw na rito yung Kobe
Kobe Tower. Diba? Tanaw na rito. Tanaw na from here. Yun yung pupuntahan natin na part. Check lang din namin itong bus stop. Tignan namin kung ito yung loop pabalik ng Sanomiya Station. Para later, di na kami maglalakad. Doon na babalik kasi yung bus papunta dun sa Kobe Sanda Premium Outlet, dun makikita sa Sanomiya Station. Ito nga in love, City Loop, American Park. But we need to nag-English. Translate kung ito nga yung May translation, wala eh. Dito translate. So we're here guys in American Park. Then dito rin makikita yung Earthquake Memorial, Port of Kobe Earthquake Memorial Park. So nirebuild siya or nireconstruct siya in memoriam or in memory of the 1995 earthquake na sumira nung Port of Kobe before. So eto, nandito naman yung history kung para saan or ano yung nangyari nung 1995 and bakit nila to nireconstruct as a memorial park. Over 444,900 households. Hindi, casualty yun. Yung household. Victims. Oo. Oh my gosh. 247 yung household. In memory of those na na-affect nung 1995 7.3 no? Magnitude earthquake. So ito yung port before. Oo. Ayan, may remnants pa pala guys. May tira pa. Ito yung effect ng earthquake noon. Kinilabutan ako ng Ako konti. din, kinilabutan din ako. Parang hanggang ngayon, kinikilabutan ako. At least nare-retain yung history, di ba? They got to learn from it as well. Kasi tingnan nyo naman how beautiful Kobe is right now. Parang English. Tinira talaga nila yung remnants, yung pinsala noon nung earthquake. Nandito pa rin. Kasi hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Legit. So yun, binasa ko ulit yung sa Earthquake Memorial. So, yung earthquake pala na sumira sa Kobe nun, it's called the Great Hanshin Awaji Earthquake na merong magnitude 7.3. Diba? Kasi sobrang lakas, as in lahat pala halos ng parts ng Kobe nasira. Nangyari siya ng madaling araw. Oo, 5 AM, mga ganon, 5:40 something AM. So, umagang umaga. Diba? We would have thought na yayanigin sila ng ganong kalakas. And it took 2 years daw for them to recover or to develop everything or to restore everything. So, sobrang ano tawag doon? Kilabot. Diba? Yung nangyari. And seeing it, yung remnants pa and all, grabe lang. But anyway, from here, we can already see yung Kobe Port Tower. Parang hindi nabibigyan ng hustisya ng camera ko kung ano yung itsura, pero ang ganda niya. So yun, Kobe is really one of the largest port cities in Japan. Kaya ayan, ito yung pinagmamalaki talaga nila na attraction dito. Yung port area nila. Ang ganda, 'di ba? Like, kasi hindi mo makikita na ganito like sa Osaka kasi parang may port ba ng Osaka? Parang wala, 'di ba? Or di ko sure pero yung Kobe talaga. So ito talaga yung business, kumbaga, yung kalakaran dito, yung industry. Kasi kanina lang may nakita kami
na, di ba? Yung train na may dala mga cargo and all. So, nakarelate kami doon bilang yun yung trabaho na, linya ng trabaho namin. But yeah, sobrang ganda lang. I mean, iba yung ganda ng Kobe. Iba yung may offer niya na experience. Iba yung dating niya for us. Wala lang, sobrang chill. Mas chill siya kumpara dun sa Tokyo and Osaka. I mean, based dun sa mga napuntahan pa lang namin so far. Hindi siya yung matao na parang aligaga ka na, alam mo yun, dahil sobrang crowded and all, parang nasa-suffocate ka or na-i-invade yung social, I mean yung personal space mo, ganyan. Pero dito wala, ang chill, yung vibe is different. And I think yun yung may offer ng Kobe, maliban sa Kobe beef. So yun guys, ito yung Kobe Tower, kita nyo ba? So observation deck din yan, meron sa taas. You can check that out if you want. And then may maganda silang branch ng Starbucks dito sa may Kobe Port. Tapos dito rin yung iconic na B Kobe Monument just across or in front of the Oriental Hotel. Pero ang ganda ng Oriental Hotel, American Park Oriental Hotel. Ganda ng view from there. Siguro kung doon kayo naka-check-in. And yung itsura niya, parang siyang ship na love. Parang cruise ship siya. Guys, nag-i-snow. Ang lamig. Nag-i-snow siya. Pero hindi masaya sa lamig. As in, lang siya, drizzle, di ba? Pero sa sobrang lamig, yan, siya? Parang snow na. Snow nga siya. Nag-snow kanina, di ba? Parang hailstorm. Ayun sa sobrang lamig. Naging solid. Pero ang saya. Ang saya na ang lamig. Joke. So ito guys, yung B Kobe na monument. So napagka-picture na kami ni Love dyan. Pero ngayon dumama yung tao bigla. Pero yan, one of the iconic spots here in Kobe that you guys can take a photo of. Diba? So for now, we are going back to Sannomiya Station kasi doon na kami sasakay papunta naman ng Kobe Sanda Premium Outlets. So hindi na kami pumunta doon sa may Kobe Harborland banda kasi maliban sa wala ng time, medyo malayo-layo na siya kung lalakarin mo. I mean for us. But yeah, technically pwede pa rin naman siyang malakad from here. Nabibend pala siya. No? Galing.